Nagalitan, sinampal na comatose hanggang sa namatay. Yan ang sinapit ng isang estudyante sa kamay ng kanyang guro sa Antipolo City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nag-iinagpi si Nanay Elena Linggoy sa biglang pagkamatay ng kanyang 14 anyos na anak na si Francis J. Gumikib. Ang itinuturo niyang dahilan ang pananampal umano ng guro ni Francis sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Kwento ni Nanay Elena, pag-uwi ng grade 5 niyang anak nitong September 21, isinumbong nito ang ginawa ng Filipino teacher niya. Nagsumbong lang naman po ako ng teacher, ang iingay po nila. Bumalik siya sa pagtitest. Tapos nung hinalta ko siya ni teacher sa uniform, sa kuhilyo ng uniform, tapos sinambunutan. Pagkasambunot po sa kanya, sinampal sa kanang bahagi ng tainga. Doon yung sabi ng anak ko, Mama, para akong namingi. Parang bingi yung tainga ko, sabi niya, bingi yung tainga ko, ma, sabi ng ganun, sa pagkakasampal ni teacher. Nagpunta naman sa eskwela si Elena para klaruhin ang pananakit sa kanyang anak. Pero ang class advisor lang ang umarap sa kanya at hindi ang gurong sumampal. Ang sabi lang daw sa kanya, kukunin ang panig ng Filipino teacher pero hindi na sila binalikan. Hanggang sa nitong September 26, nandupay-pay na si Francis kaya agad siya itinakbo sa ospital sa Marikina. Doon na yung nangyari yung pagsusuka, sobrang sakit ng ulo niya, tapos ang mata niya, yung tenga niya, sabi niya parang maraming gumagapang. Sabi niya, Mama, hindi ko nakakayanin. Sabi niya, ang daming gumagapang sa tenga ko, sabi nung anak ko. Tapos sabi ko, sige na, sabi ko, maghahagilap tayo ng pera. 11 araw na comatose si Francis sa ICU ng ospital hanggang sa tuluyang bawian ng buhay kahapon dahil sa hemorrhage o O tsaka nakita mo yung tama dun sa may liig? Sino tong teacher na to? Robot ba tong hayop na to? Di kaya may ibang reason pa kaya na-trigger lang? Yun ang sinumbong nung bata eh. Hindi siguro kapag inotopsy naman to makikita kung meron sa... Pero yun ang kinamatay niya eh. Pagdudugo sa ulo eh. Pucha yan oh. Mumunang dugo sa ulo. Sa ngayon, sumasailalim pa sa autopsy ang labi ni Francis para malaman kung ang pananampal ba talaga ang naging sanhi ng kanyang... O kasi syempre, bago sila magsampa ng kaso, kailangan matibay yung ebidensya siyentipiko na talagang galing dun sa sampal. So maganda rin naman sinabi na baka may iba. Baka mamaya paglabas siya, sinuntok pa yan ng kaklase. Pero dun mo malalaman. Kasi yun naman ang sinumpong ng bata eh. Bago siya na-hospital eh. Kumbaga, dying declaration yun mga boss. Kaya imposible yun. Pagkamatay, nakausap na ng Antipolo Police ang nanampal na guro at sabi raw nito, hindi malakas ang ginawa niya. Ang sabi po ng teacher, Tayo na, ikulong nyo na, ipakita nyo. Ilabas nyo na yung mukha ng teacher para naman makulam natin. Tsaka nakapatay ng estudyante, hindi nyo pinapakita. Pagka yung iba, pinapakita nyo. hindi naman daw po niya sinampal o tinampal. Pero yung action na ginawa niya kanina nung idinemo niya is, ginanon lang daw niya yung bata. Ay, no, mga kaklase nagsasabi. Hindi naman siguro magsisinungaling yung mga bata na yan, di ba? Kanina, nagpunta sa paaralan. Elementary to, mga totoy eh. Ang DepEd Division ng Antipolo para kausapin ng principal at inirereklamong guro. Magsasagawa naman daw ng fact-finding investigation ng DepEd Central Office. Inday, pakisuntok nga sa may liig yan. Yung gusto ko yung malakas na suntok, yung mag-internal brain hemorrhage din yung teacher na yan. It is a committee composed of 3 to 5 persons po, and they are impartial. After fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. Napagalamang na official leave na ang guro. Kanina, nagtungo sa punerarya ang iba pang guro para makiramay. Pero hindi pa nakaburol si Francis dahil ino-autopsy pa. Matapos magpalipat-lipat ng punerarya dahil sa paghahanap ng pamilya ni Francis ng mas murang serbisyo, nagdesisyon ng PNP at ang pamilya nito ngayon na dalhin dito sa Heaven's Gate sa Antipolo. Ang resulta na magiging autopsiya nito ay gagamitin ng pamilya bilang hakbang sa legal na gagawin laban sa guro at sa paaralan ni Francis. Nagbabalik Grabe, no?
Sabi ko nga sa inyo hindi lang sa mga kalsada ang mga krimen ngayong panahon na ito, pati sa eskwelahan. Noong mga nakaraan, pati yung mga pari natin, hindi mo na rin mapagkakatiwalaan. Yung mga pari, Diyos ko, sila din yung mga nang mumulestya sa mga bata.